Minamaliit ang galunggong. Pero kapag ginawang ganito, kayang tapatan ang kahit anong ulam. Magsimula na tayo magluto. Ihanda ang isang kawali. Sapat lang ang mantika dahil dito pa lang nagsisimula na ang laban ng galunggong. Isa-isang ihulog ang galunggong. Pakinggan mo yan. Yan ang tunog ng tamang init. Huwag minamadali. Kapag minamadali mo to, dito nagkakamali ang karamihan. Baliktarin po natin ang galunggong isa-isa para maluto naman ang kabilang parte. Pag golden na, hanguin muna. Hindi pa tapos ang kwento. Nagsisimula pa lang. Ihulog na ang second batch ng galunggong. Habang niluluto ang pangalawang batch, alam mo ba kung bakit minamaliit ang galunggong? Dahil mura. Pero hindi ibig sabihin yon mahina ang lasa. Muling baliktarin ang mga isda at lutuin naman ang kabilang parte.
Ihulog ang ginayat na kamatis at durugin. Ngayon, dito na papasok ang pagbabago sa lahat. Palambutin at durugin ang kamatis. Dito lalabas ang natural na tamis at asim, ang puso ng sarsa. Ihulog ang bawang at sibuyas at igisa. Amoy pa lang, alam mo nang may mangyayari. Ito ang amoy na nagpapatigil sa kapitbahay. Ngayon, ibalik natin ang galunggong. Dahan-dahan, parang binibigyan mo siya ng respeto. Lagyan ng soup stock, sapat para bahagyang lumubog ang isda. Hindi para lunurin, kundi para yakapin ng sarsa. Kung kulang ang inyong sabaw, dagdagan pa natin ng tubig na hindi lalampas sa isda. Ihulog ang binating itlog at ito ang sekreto kung bakit kumakapit ang lasa. Lagyan ng isang kutsarang patis, hindi para umalat, kundi para magkaroon ng lalim ang lasa. Konting hintay pa, sulit to. At ayan na, simpleng galunggong pero hindi simpleng ulam. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng lutong bahay, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong ulam na papatunayan na hindi kailangan mahal para maging masarap.